beloved brother, beloved preacher, beloved brother Danny Quarteros. Palapakan pa natin muli. Ito po pinakamahal. Oh, purihin ka, dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. O namin ang mahal ang pinakamataas na pupupuri, paglulahati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating dakilang Diyos ang pagligtas minamahal. At upling paggalang sa taong nilagisan ng Diyos, ating iginagalang at minamahal na pastor, our beloved Robol Evangelist, William Almeda, and the beloved children, children-in-laws, grandchildren, sa lahat na aking mga kasama din po mga prayer warriors, sa inyong lahat minamahal ng mga minamahal na kapatiran, to my beloved, co-precious and co-workers, happy 15th Mindanao Peace Mission Anniversary. Minamahal, ang Mindanao Peace Mission Anniversary ay pinakamahalaga sa ating lahat. Ito po ay nag-umpisa sa isang kidnapping, isang pari sa isang higanting relihiyon, mga guro at estudyante, kinidnap sa dako po minamahal ng Basilan. At that time, ako po'y na-assign sa Cagayan de Oro. Bigla po akong tinawagan ng ating kagalang-galang at pinamalang pastor. Sabi niya, Brother Danny, i-monitor mo ang hostage crisis sa Basilan. At nangusap sa akin ang mahal na Panginoon na tayo ay papasok. Sa madalit sabi, minamahal, nakontak ko yung station manager ng Bumbo Radio Cagayan de Oro at sabi niya, madali lang yan. Interviewin natin ang inyong mahal na pastor nationwide through Bumbo Radio at yun naganap po, minamahal. Nagkausap ang ating mahal na pastor through Bumbo Radio hanggang doon sa Basilan, yung chairman ng Basilan Crisis Committee, at naiparating ang taus-pusong offer ng ating mahal na pastor na iligtas ang mga hostages kasama na po doon ang pari. Sabi po minamahal ng Basilan Crisis Committee chairman, hindi na kailangan papasok. Hindi ka na kailangan papasok, Evangelist Willie Almeda. Dahil kami rin ay may Diyos at kami nananalangin. At hindi na kailangan daw ang kanyang pagpasok. Ligtas na daw ang pari, minamahal at mga hostages. So, sa madaling sabi, dininay yung offer ng ating mahal na pastor. Pagdating ng ilang araw, nabalitaan na lang, namatay po yung pari, tinanggalan ng kuko, at marami pong patay, minamahal, pinugutan yata ng ulo. Tapos yung naiwan ng mga hostage, dinala sa Sulu at nagdagdag pang mga Abu Sayyaf ng 21 sipadan hostages. Tumawag uli ang ating mahal na pastor, sabi niya, Brother Danny, mag-ayuno ka ng 10 araw. Papayag ang gobyerno o hindi, tungkulin natin iligtas ang mga kaluluwa, ang mga sipadan hostages. After ng fasting, minamahal, mga 7 days lang siya yata yung natapos ko. Sabi niya, mauna ka sa hulo. Sabi ko, mahal na pastor, sinong kasama ko? Yung mga nakapag-ayuno ng 10 days. At that time, ang ating beloved brother Fernando Solon ay nag-fasting ng 40 days. Nakapag-ayun ng 40 days. Tapos na po siya ng 40 days at mayroon pong galing ng Surigao. Nauna po kami, minamahal, doon sa Sulu. Pagdating ko sa Sulu, wala pong cellphone doon. Mayroong babayaran mo, tatawag ka. So doon ako nakipagpila kasama ang mga Muslim na tumatawag. Sabi ko, mahal na pastor, nandito na po ako sa Hulu. Sabi ni mahal na pastor, maghanap ka ng Abu Sayyaf. Nung sinabi ni mahal na pastor, mahal na maghanap ako ng Abu Sayyaf, nagtanong-tanong ako doon sa Hulo kung mayroon ba silang kilalang Abu Sayyaf. At lahat na tinanungan ko, sabi nila, Abu Sayyaf daw sila. Mabuti lang, minamahal, mayroong isang pumunta doon, isang manager ng radyo ng bayan, si Sini Masong, sabi niya, Brother Danny, huwag kang magtiwala sa kanila. Sa akin ka magtiwala. Pinakita sa akin yung litrato, kasama niya si Robot. Sabi niya, ako ang magdadala sa inyo sa kampo ng Abu Sayyaf. Tinawag ko kay mahal na pastor.
mayroon ako nakilala, mahal na pastor. Sabi niya, kausapin mo ang gobernador, makipag-coordinate tayo. So pumunta ako sa bahay ng gobernador, sabi ng gobernador, punta ka sa Kapitolyo. Pagdating ko sa Kapitolyo, nandoon na si Colonel Tolentino, Colonel pa siya noon, at ang isa pong Colonel sa Police, Provincial Director ng Police. Kaharap ko si Governor Abdul Sacortan. Sabi ni Governor Abdul Sacortan, hindi ako papayag na papasok kayo sa kampo ng Abu Sayyaf. Ang kampo ng Abu Sayyaf ay isang impyerno, at ang mga Abu Sayyaf, kahit kapwa Muslim namin sila ay mga demonyo. Sabi ni Colonel Tolentino, sabihin mo na lang kay Evangelist Almeida, dito na lang sa aming barracks, dahil marami ding sundalo ng mga pasaway, dito na lang kayo magkrusada. Sabi ko, minamahal, hindi po yan ang misyon ng mahal na pastor. Ang misyon po ng mahal na pastor ay pasukin ang kampo ng Abu Sayyaf. Sabi niya, sabihin mo, wala nang problema. Okay na. Sabi ko, hindi po pwede magsinungaling. Hindi kami pwede magsinungaling. Sabi niya, minamahal, kung ganon, go at your own risk. Walang batas na magpipigil sa inyo. Bahala na kayo. Kung gusto ninyong makita ang Diyos sa madaling panahon, sige, pumasok kayo. Maya, nagtawanan sila, minamahal. So, umalis ako, sabi ko ng Malapastor, sabi ng isang kernel, go at your own risk. Sabi niya, bukas pa nila, nandyan ako. Nandyan ako bukas. Dumating siya July 1. Sinalubong namin sa pier. Kasi nagsakay siya ng fast craft from Zamboanga. Dinala namin sa aming tinuluyan. Pagluhod ni Malapastor, sabi niya, akyat tayo ngayon kaagad. Minamahal, napaka-imposible po na aakyat kami kaagad. Dahil nung araw na yon, July 1, hindi po yun ang plano namin sa aking kontak. Lunes po, minamahal, yun po ay Sabado. Lunes po yung plano namin. Sabi niya, Brother Danny, kalooban ito ng Diyos. Walang makakahadlang. Within 30 minutes, pupunta dito yung kontak mo. Imposible po yun, ay walang cellphone. Wala pong cellphone doon, wala akong kontak. Wala pang 30 minutes, may kumatok. Pagbukas ko, si Sini Masong na nga. Praise the Lord. Hallelujah. Nagulat po yung si Sini Masong, sabi niya, bakit hindi mo sinabi sa akin, nandito na pala ang inyong mahal na pastor? So madalian po. Sabi ko, bakit kayo pumunta dito? Mayroon lang parang nag-udyok sa akin na pupunta ako dito. Anong plano ng mahal na pastor? Sabi ko, pupunta ngayon sa Abu Sayyaf. Huwag! Sabi niya, huwag! Wala si robot. Sabi ko, mahal pastor, wala daw si robot. Kahit na, akit tayo. Mahadlangan. So, talagang walang makakapigil. Mabilis minamal yung contact, tinawagan yung board member, yung sasakyan, sumakay kami. Pagdating mi sa checkpoint, lahat na sasakyan, pinahinto, minamahal. Pinalabas lahat na pasahero, mga tente na sasakyan, pinalabas yung pasahero. Ang sabi ng mahal na pastor, ano yan, Brother Danny? Sabi ko, mahal na pastor, sundalo yan. Kasi before pumunta mahal na pastor, inikot po namin yon. Sundalo yan, mahal na pastor. Sabi niya, ito ang isang palatandaan. Pag tayo na ang tatapat sa kanila, hindi tayo sisitahin, hindi tayo pababain. Imposible po yun. Napakahaba yung pila. Pinababa lahat. Kahit yung jeep, pinababa lahat. Tinitingnan yung mga tao. Pero nung sumalang na po yung aming sasakyan, para silang hindi makakilos, minamahal, nakatingin lang. Tapos nagsinyas yung isang sandalo, pinago, go. Paglampas namin, minamahal, paglampas ng aming sasakyan, kasama yung dalawang jeep, kasama din yung mga kargang bigas doon, kasi nanghingi po sila ng bigas, at mga kasama kong pre-warrior, hininto na naman yung flow ng sasakyan. Sinita na naman sila, yung amin lang, pinalampas. Pagdating sa unahan, checkpoint, minamahal ng Abu Sayyaf. Alam ko, checkpoint ng Abu Sayyaf yun. Sabi niya, ano yan, Brother Danny? Abu Sayyaf yan, Mahal Pastor. Praise the Lord, sabi niya, praise the Lord. Nung pinahinto kami, sumakay si robot, hindi ko kilala na robot pala yun, tumabi sa akin. Yung iba sa likod. Sabi ni robot, saan si Father Almeida? Sabi ko, hindi po, Father Evangelist Pastor po. O saan si Evangelist Pastor Almeida? Sabi ko, nasa likod po. Welcome in the kingdom of Allah, sabi ni robot kay Mahal Pastor. Sabi ni Mahal Pastor, praise the Lord.
Sabi ni Robot, dito sa aking kampo, malaya kayong mangaral. Mayroon kaming freedom of religion. Ako, positive na to ha. Tuloy-tuloy kami. Pagdating ng bandang, dahil maputik minimal, nilipat kami sa isang truck, kargahan ng kopras, walang maupuan, nakatayo ang mga pastor. Hanggang hindi na talaga makamove, bumaba kami. Nung nakita nilang mahinang-mahina ang mga pastor, sabi ni Robot, bakit mahina yung leader no? Nakapag-ayuno po ng 40 days yan. Walang kain po araw at gabi. Ha? Sabi niya, pwede ko ba siyang pasanin? Isang kilabot na commander nag-offer na tulungan ng ating mahal na pastor. Tapos on the way kami minamahal papunta doon sa dadalhan. Doon kami dadalhin. Nandoon na yung hinihingi na yung aming mga dala. Yung iba hindi marunong magtagalog, hinihingi yung aming rilo. Pag hindi daw ibigay, nagsisinyas ng pugot ng ulo. Tinuturo yung rilo, gano'n siya. Sabi ko, wala pong problema, rilo lang to eh, binigay ko. Kahit anong tinuturo, nagsisinyas ng gano'n. Ako, grabe pala dito. Pag upo namin, sabi ng mga Abu Sayyaf, safekeeping lang. Lahat ng mga gamit ninyo, i-forward nyo sa amin. Pero bago nangyari yun, minamahal, sabi ni Robot, sige, gawin na ninyo ang gusto ninyo. Yun namin mahal, nagnanalangin ng ating beloved Kuya Hermie, nag-umpisa ang krusada. Ang ginawa po minamahal, hindi Bible study, krusada sa loob ng kampo ng Abu Sayyaf. Yan po ay oras mga alas 4 ng hapon. So nung kumanta ng ating beloved Kuya Hermie ng Joyful Songs, nakatingin lang, nakatutok sa amin ng Armalite nila, ang dami nila minamahal. Yung iba sumisigaw ng Allahu Akbar, galit na galit yung iba, tapos lumalapit. Paglapit nila, biglang nakatunganga sa amin. Minamahal, tapos yun na-process silang lahat. Tapos nung ibinigay po yung tinatawag minamahal na yung kunting pinansyal para makapasok kami, goodwill. Sabi niya, ipag-pray natin. Ang ginawa po ni Malang Pastor, pinatong yung kanyang kamay kay Robot at kay Susukan. Hindi po yung pira ang pinag-pray. Sabi ni Malang Pastor, demons, cast out! Cast out! Cast out! Be person in Jesus' name! In Jesus' name! Hallelujah! In Jesus' name! Akala ko minamahal, babarilin na kami. Namutla silang si Robot at si Susukan. Wala pong magawa. Nalihan na Mahal Pastor. So, sunod-sunod na yon. Ang ibang mga komander, magtangka na kami ay patayan, pugutan ng ulo minamahal. Yung dalawang komander, ginagamit sila ng Malapinon para proteksyonan ang grupo ng Jesus Miracle Crusade. Hanggang nagkaroon ng bombing, to cut it short, nakalabas lahat ng mga sipad and hostage, walang patay isa. Man, hallelujah. Na hindi po nangyayari sa lahat ng mga hostage crisis. Nakalabas ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ating Pastor 12 Warriors, kumpleto kami, buhay lahat. At ito po, minimal, the mission is still the same. Ako kagagaling lang po ng Middle East, mayroon kaming Bible study sa dako po ng Middle East sa mga Muslim, sa mga security. Nung nag-Bible study kami, panahon ng preaching, pumasok po yung mga pulis, kasama yung mga motawa, yung mga opisyal ng Muslim. That's prohibited, sabi niya, na narinig ko po yun. Preaching time na po yun, minamahal. Namutla na po yung mga kasama ko. Dahil pusas na po ang abutin namin doon. At makulong kami. Pag makulong ka, every Friday, papaluin ka ng uway, yung yantok. So, ang pagpasok, humarap na sa akin yung pulis na Muslim, nakaputi siya. Nabanggit ko yung Abu Sayyaf at yung pagpasting ng Mahal Pastor 40 days. At basta yun ang topic ko minmal, yung about fasting, about Abu Sayyaf. Sabi niya doon sa mga kasama niya, don't disturb them, they are different. They are different, don't disturb them. Okay. Continue. Paglabas, nagtanong yung dalawa doon sa kasama namin, every Saturday you conduct the Bible study here. Yes. Oh, we will attend next Saturday. Sila mismo nagsabi, kakaiba ang Jesus Miracle Crusade. That's right! Hallelujah! Ministry. Kahapon minamahal, naimbitahan po yung lingkod, ako po ang pinadala, ating pong the beloved children, the beloved pastor sa UP Diliman.
mayroon po siyang launching doon sa Yes for Peace. Minamahal, nandoon yung chairman ng Commission on Human Rights, nandoon ang pinadala ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, pinadala ng Malacanang, ang mga akadim, mga iba't ibang grupo. Tayo po ang opening prayer. Sabi niya, huwag ka magbanggit ng Jesus Miracle Crusade. So sabi ko, sige. Ako ang closing prayer. Natapos na yung kanilang sinasabi about peace, nagpatotoo muna ako bago nag-closing prayer. Namangha sila lahat. Para bang sinasabi na ito lang pala ang solusyon. Ang dami-dami nating sinasabi, gumagawa tayo ng mga libro, ito lang pala ang solusyon. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah! Headed by the end-time prophet of God, our beloved Robert Evangelist, Pastor Willie Salveda, minamahal. So nakikita natin, unti-unti na nabubuksan ng mga tao ngayon. Jesus is the answer. Wala nang iba. Ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Mahal ang lahat ng kapuri pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo lamang po. Praise the Lord.